Taiwanese Airlines Eva Air na may biyahe din sa Pilipinas, pinagbabawal na ang paggamit at pag-charge ng power bank habang nasa biyahe. Dahil yan sa mga sunod-sunod na pangyayari na sunog sa eroplano na ang dahilan ay nag-overheat na power bank. Taiwanese airline EVA Air is banning the use and charging of power banks during flights starting March 1st. This policy change follows a recent fire on a South Korean Busan Air flight that authorities suspect was caused by an overheated power bank. EVA Air already prohibits power banks and spare lithium batteries in checked luggage. Taiwanese carrier Starlux and Tiger Air Taiwan also bar power bank use, while flagship carrier China Airlines advises against them. Nagpatupad din ng parehong patakaran ang South Korean Airlines na bawal na nga mag-charge at gumamit ng power bank habang nasa loob ng eroplano. At mahigpit din itong ipinagbabawal na ilagay sa check-in baggage kasama ng mga iba pang mga gadgets na gumagamit or may lithium battery. Kaugnay ang mga nasabing paghihigpit dahil sa nangyaring sunog sa Air Busan noong January 28, 2025. Nasunog ditong Martes ang isang Air Busan plane na naglalaman ng 169 na mga pasahero at 7 flight staff. Ayon sa lokal na ulat, may 7 katao ang nasaktan mula sa sunog. Ayon naman sa inisyal na investigasyon, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa aircraft mula sa sumabog na portable battery na nakatago sa overhead bin. Nakaschedule sana ang Airbus A321 na lumipad patungong Hong Kong mula Gimhae International Airport pero hindi na ito natuloy dahil nga sa sunog. Isang buwan na ang nakalipas matapos ang Jeju airplane crash na ikinasawi naman ng 100 at 79 na mga pasahero at crew members nito. So, ang tanong ngayon ng mga pasahero na bawal na ba magdala ng power bank sa mga airlines na ito? Ang sagot guys ay hindi. Hindi naman pinagbabawal ang pagdadala ng power bank, pero mahigpitan nilang pinagbabawal na gamitin ito at i-charge habang nasa loob ng eroplano. At mas maigi na i-turn off nyo ang inyong power bank. At kung gusto niyo naman mag-charge habang nasa biyahe, ay mas maigi daw na gamitin nyo ang USB type outlet na matatagpuan nyo sa inyong mga upuan. Nitong February 24, 2025 ay isang power bank din ang nagliyab sa isang eroplano ng Batik Air Malaysia papunta sa Bangkok habang nasa biyahe. Nauna na nating nagawan ng video. Mga pasahero ng eroplano papunta sa Bangkok, Thailand galing sa Malaysia ay nagulantang dahil sa nagliyab na power bank habang nasa biyahe. Nito lamang February 24, 2025, mabilis namang naapula ng mga cabin crew ang power bank na nagliyab na nakalagay sa overhead compartment.
Mahigpit talaga ang pinapaalalahanan ang mga pasahero na bawal maglagay sa check-in baggage ng mga gadgets na may mga lithium battery, kagaya ng laptop, cellphone at iba-iba pang mga gadgets, vape at lalong-lalo na ang power bank na madalas na nagiging sanhi ng sunog sa loob ng eroplano. Dapat lahat ng mga yan ay nakalagay sa inyong hand carry baggage dahil just in case na magkaroon ng sunog ay mabilis ito makikita at maaapula ang apoy. Power bank nga din ang naging sanhi ng sunog sa isang eroplano din habang nasa biyahe na napilitang mag-emergency landing. Napilitang mag-emergency landing sa Hong Kong ang isang eroplano dahil sa sumabog na power bank ng isang pasahero. Nasa impapawid ang eroplano nang biglang umusok sa loob ng cabin. Agad dinabisuhan ng crew ang piloto na nagdesisyong mag-landing muna. Papunta sana ang Royal Air Philippines Flight RW602 sa Shanghai, China galing sa Katiklan. Wala namang nasaktan. Wala pang pahayag ang airline. Base sa listahan ng Office for Transportation Security, sa hand carry bags pinapayagang ilagay ang mga power bank. Pero depende pa rin sa airline kung gaano kalaki ang papayagan. Ipinagbabawal naman ito sa mga check-in luggage. Ang power bank ay karaniwang gawa sa lithium-ion batteries na maaring sumabog kapag sobrang taas ng temperatura. So ayun guys, sana may nakuha kang idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.